eto na mga kababayan, nag-uumpisa na magtipon-tipon ng ating mga kababayang Pilipino dito sa may bahagi ng Diwasang Bonifacio para sa pagkakaisa sa darating na bukas May 1. Nako, matindi ho ito mga kababayan dahil kakalampagin ng husto ang bahagi ng Mendiola. Magsasama-sama ang iba't ibang labor group, aglo, itong grupo ni Congressman Libiste, ang mga Duterte supporters, ang hakbang ng mga isog at iba't iba pa mga grupo magsasama-sama. Ito ay talagang mas matindi ho ito dahil first time in the Philippine history na pati yung mga private sector ay yung mga private individual, yung mga simpleng tao ay posibleng sasama dahil hindi na nila matiis ang patuloy na kahirapan, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman talagang tuloy-tuloy itong grupo ng taga Batangas. Ito mga kasamahan ni Congressman Leandro Libiste ng District 1 ng Batangas ay ito ho, umaabot na mga kababayan ng 23 days kung hindi ako nagkakamali. Napakatagal na nila, 3 linggo mahigit na dito at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang panawagan. Pero hanggang ngayon mga kababayan ay hindi pa rin inaaksyonan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang patuloy na daing ng ating mga kababayang Pilipino na tanggalin itong excise tax, tanggalin itong value added tax o tapyasan hanggang 2% para maging 10% na lamang mga kababayan ang value added tax. Pero hindi pinapayagan ni Ralph Recto mga kababayan dahil nga ay nakukulangan ho sila sa posibleng makolekta para gagawin ho nilang ayuda. Hindi pa ba sila nagsasawa? Hindi pa ba sila nakukontento dito sa mga ayuda na ginamit pa ang Meralco para makapangolekta ng ayuda para sa mga purpose, no? Beneficiary mga kababayan. Kaya ito, grabe, matindi ho ang mangyayari bukas dahil patuloy ho na dumadami ang ating mga kababayan dito sa bahagi ng Diwasang Bonifacio. At tuloy-tuloy din ho mga kababayan ang mga kilos protesta ng ating mga Duterte supporters papunta ng Supreme Court o Korte Suprema para hilingin sa Korte Suprema na aksyonan ang mga petisyon na napakarami dyan sa Korte Suprema, kasama na nga ang mahigit 1 taon na habeas corpus na ipinail ng mga anak ni Pangulong Duterte. So matindi ang nito mga kababayan at ngayong araw ay matindi ho ang ginagawa na paglalagay ng mga barikada sa may bahagi ng Mendiola. Dahil sa takot ho nila sa taong bayan. Grabe, yari kayo. Dito naman tayo mga kababayan sa bahagi ho ng Top Avenue. Ito naman yung ating mga kasamahan, mga Duterte supporters, kung saan ay patuloy ho na kinakalampag ang Korte Suprema. So hindi naman natin kalaban ng Korte Suprema. Tayo naman ay nakikiusap sa Korte Suprema nawa ay aksyonan ang matinding ay napakarami mga petisyon na ipinail sa Korte Suprema, kasama na nga mga kababayan ang habeas corpus na nagkaroon din ng umaabot ng 300,000 na signature campaign, no, para sa ating mga Supreme Court justices na nawa ay umaksyon ho sila sa mga panawagan ng ating mga kababayang Pilipino na magdesisyon na patungkol ho dito sa petition, no? Ay, hindi pa kasi nila mga kababayan pinagdidesisyonan kung may jurisdiction ba ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas. Dahil sa aking palagay, sa palagay ng sambayan ng Pilipino ay wala hong jurisdiction ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas dahil matagal na ho tayong kumalas sa International Criminal Court.
Kaya naman, ang ginawa ho nila, imbis na idaan muna sa local court, binaypas ho nila itong Korte Suprema at yun ang inaangal ng sambayan ng Pilipino. Walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas, pero patuloy ho sila na tila nagpibingi-bingihan, kaya patuloy hong kinakalampag ng sambayan ng Pilipino itong Korte Suprema. Nawa ay talagang magdesisyon na ano nga ba ang gagawin ng ating bansang Pilipinas kung sakali man mga kababayan na magkaroon ng ganito uli na mga hakbang ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Katulad na lamang, hindi ho makapasok itong si Senator Bato de la Rosa sa Senado dahil hindi ho ma-assure o masigurado ng gobyerno ng Pilipinas na kung sakaling pumasok si Senator Bato de la Rosa ay hindi siya dadalhin doon sa Hague. Pwede, kung merong siyang arrest warrant, dadalhin siya sa local court. Local court mga kababayan. Dito sa Korte ng Pilipinas, hindi katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte, ang ginawa ay kinuha dito sa NAIA. Pagkakuha sa NAIA, dinala sa Villamor Air Base. At pagdating sa Villamor Air Base, after how many hours na mga diskusyon, inilipad agad-agad papunta sa Hague. Yan ho ang masasabi ho natin na kidnapping na nangyari, kaya hindi ho ma-assure ng ating pamahalaan kung hindi ba dadalhin si Senator Bato papunta sa ICC nang ibabypass nila ang Korte Suprema. Ano na mga kababayan, kaya kailangan magdesisyon na ho ang Korte Suprema kung may jurisdiction ba talaga ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung sasabihin nila na may jurisdiction ng ICC dito sa ating bansang Pilipinas, naku, matinding gulo ito dahil matagal na ho tayong pumalas. At kung sasabihin na kailangan ibabypass yung Korte Suprema at pumayag ang Korte Suprema, naku, matinding gulo ho ito. Hindi yun nakasaad, hindi ho nakalagay yun sa Rome Statute. Pero doon sa mga judges sa Rome o dito sa Netherlands, dito sa ICC, sinasabi na hindi na nila maibabalik kasi ang dami nila mga palusot mga kababayan dahil nga sige, ito na, binayaran sila ng gobyerno ng Pilipinas para manatili si Pangulong Duterte sa Netherlands o sa ICC, nang sa ganon ay patuloy na hindi makapagsalita, hindi marinig ng ating mga kababayang Pilipino kung ano yung gustong sabihin ni Pangulong Duterte. Pinatahimik si Pangulong Duterte at ngayon naman si VP Sara patuloy na pinapatahimik ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. at kasama na ang mga kapatid ni VP Sara Duterte na si Paulo at si Basti. At eto naman si Trelling mga kababayan, yung attack dog ho nila, ay pati si Kitty Duterte ay talagang patuloy hong dinadamay. Nako, hindi na ho natin alam mga kababayan kung ano ho ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. So ito ay bilang paghahanda pa rin para bukas mga kababayan. Mas matindi ho ito. Yung kanina doon sa bahagi ng Liwasang Bonifacio ay nagtitipon-tipon na ho sila, nag-o-organize na ho sila para sa darating na bukas. At bukas pala mga kababayan, sabi ng Hakbang Maisog ay magtitipon-tipon tayo sa Santa Cruz Church. Kung hindi ako nagkakamali, dito yan sa may Carriedo. Yung simbahan dyan malapit sa Carriedo. Yan, dyan magtitipon-tipon. So, abangan na lamang ho natin ang mga hakbang ng Maisog. Dahil matindi ho ito. Ang aglo, ang hakbang ng Maisog, ang mga Duterte supporters, ang iba't ibang labor sector. Siguro yung ibang labor sector ay manggagaling sa iba't mga lugar at magkikita-kita na lamang. Panigurado ho ito mga kababayan, Mendiola ho ang punta ho nito. At ngayon ay patuloy na ng ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pamumuno ni
John Vic ni John Vic. Huwag na natin tawagin na ano matawag yan? SILG. John Vic lang mga kababayan, wala ho silang karapatan na tawagin kung anong kanilang posisyon. John Vic dahil sila ho ay mga utusan ni Bongbong Marcos Jr. para mapanatili sa kapangyarihan si Bongbong Marcos Jr. dahil nga kapag umupo ang isang Duterte sa Malacanang, panigurado magsisitago ho yan mga kababayan. Kaya patuloy ho nila pinapatahimik ang mga Duterte supporters, ang mga Duterte at iba't ibang mga labor sector dahil mayayari ho sila. Katulad na lamang nangyari sa Congress mga kababayan na kung saan ay tiklop ho lahat sila mga kababayan doon sa naging babala ni Congressman Marcoleta na kung sakaling buksan ho nila ang box ng BIR ni BP Sara Duterte ay talagang sigurado malaki ang kanilang pananagutan. Kulong talaga mga kababayan.